Okay, ngayon po maraming salamat, Senate President Cayetano dahil sa sinabi niya po, "Cayetano on Duterte's war on drugs. It's a pro-life campaign." Sa totoo lang po dapat binabasag natin 'tong mga kaparian, itong mga dilawan kakamping. Alam niyo po napakabuti po, napakaganda. Alam natin sakripisyo po. Kaya bilib ako diyan sa mag-amo, na si Bato tsaka si Digong. Ang maganda po diyan, bakit po natin natiyak na sila'y tapat? Hindi po sila yumaman dahil sa war on drugs. Alam niyo 'yun? Yung mga mandurugas, nasa flood control. Pero lahat sila dehin bokiki. Yung maiingay na kumakalaban diyan sa Senate, pagpapalit sa Senado, maiingay na nakatakas si Bato, maiingay na laban sa Duterte, tahimik po sila lahat. Lahat sila tahimik kay Martin, kay Saldico, at sa lahat ng mga sinabi ng mga utak ng pagnanakaw sa flood control. Bakit kayo tahimik? Kaya lahat po ng kandidato maliban kay Sara Duterte, si Sara Duterte lang po ang tunay na kandidato na laban sa korupsyon. Kaya sino man ang manalo sa mga iba pa, lahat po 'yan. Leni Robredo, tahimik po 'yan. Tahimik siya kay BBM. Sa kapalpakan ng gobyernong 'to, pinakamataas na utang, pinakamalaking utang ngayon. Walang pumapasok na turista, walang pumapasok na foreign direct investment. Ang dami pong problema ng Pilipinas, mababa ang piso. Kasabwat yang mga lintik na mga taga-media na yan. Mababa piso, pinakamalaking utang, walang proyekto. Lahat ng pinakamalaking pondo, lahat ng pondo dinadala diyan sa lintik na nakawan, kung saan sila makapagnakaw. Aminado maski si BBM, pinakamalaking nakawan ngayon. Pero ano po ang ginagawa nila diyan sa pinakamalaking nakawan na yan? Ipakulong si Duterte, ipakulong si Bato, sampahan ng kaso si Marcoleta. Makatarungan ba yan? Kasuhan si Marcoleta, kasuhan si Harry Roque, ipakulong si Kibuloy, ipakulong si Tatay Digong. Involved ba sila sa mga nakawan? Pinakamalaking problema, pinakamalaking nakawan sa Pilipinas, ang solusyon nila, impeachment ni VP Sara, pakulong si Digong, pakulong si Pastor Kibuloy, tugisin si Harry Roque, i-manhunt, mag-manhunt kay Bato. Asan po yung aksyon naman ninyo laban po sa mga magnanakaw? Usapin lang po yan ng ng katarungan. Hindi na po pinag-uusapan ano ang solusyon natin sa pagbaba ng piso. Solusyon natin sa langis. Solusyon natin sa kawalan ng turismo. Solusyon natin sa krimen. Solusyon natin sa droga. Wala na pong pinag-uusapan. Lahat ng pinag-uusapan. Kasi yung media natin, ayon kay Marcoleta, bayaran. Hindi po ako nagsabi, si Marcoleta. Dagdagan nyo kaso. Sabihin nyo na naman, si Marcoleta ay sampahan nyo na naman ng cyber libel dahil sinasabihan kayong bayaran. Grabe po. Ang baba na po ng piso ng palitan ng piso. Pinakamababang piso sa kasaysayan. Lahat, lahat ng record, pinakamasasamang record narito. Number 3 tayo sa worst. Ang dami pong problema ng Pilipinas. Ang pagtugon ninyo ang problema namin.
maraming krimen, maraming pagnanakaw, pero ang inuuna ng ating mga kapulisan, huntingin si Bato, lusubin yung KOJC para mahuli si Kibuloy. Lusubin si Tatay Digong, abangan yung kanyang eroplano para hindi na makababa ng Pilipinas, diretso na, ICC na agad. Ano po solusyon naman natin sa kahirapan? Solusyon natin sa kawalan trabaho? Solusyon natin sa mataas pa ring presyo? Tayo po pala ang pinakamataas na presyo ng tax na VAT. Alam niyo, daig pa natin yung tax ng mga mayayamang bansa. Kaya 'pag kayo po nagpadaan pa kayo diyan, mga kakamping dilawan, so isinuko niyo na Pilipinas, eh, 'di ba? Ang tagal-tagal na po nating hindi miyembro ng ICC, ICC ng ICC. Pinasasama niyo lang, kasabwat ng media. Yung war on drugs ni Tatay Digong, magtanong ka sa mga pangkaraniwang tao, bilib na bilib sila. Pero tanungin mo yung mga alam niyo kasi kung bakit hindi kayo apektado ng war on drugs? Simple lang naman, eh. Lalabas kayo sa bahay ninyo, nakakotse na kayo. Papunta kayo sa mga papunta kayo sa inyong trabaho, papunta kayo sa mga eskuwelahan, nakakotse na kayo lahat. Uuwi kayo, nakakotse pa rin. Ang natutuwa po sa war on drugs ni Tatay Digong, yung pong mga taong lalabas sa looban. Bakit po? Lalabas sila mula sa looban, sangkatutak na adiksyones ang nakatambay diyan. Puwede silang pagtripan anytime, puwede silang mabastos, puwedeng kung anong mangyari. Nawala po 'yan panahon ni Tatay Digong, tumahimik po. Tandang-tanda ko 'yun, kasi may anak po ako na dalaga. Alam niyo po ba, nakakagaan po sa mga OFW. Maramdaman nila na safe safe ang Pilipinas, yung mga anak nila hindi sila kinakabahan. Si Tatay Digong may budget, kitang-kita mo. Meron po tayong build na record-breaking, pinakamaraming naipatayong infrastruktura sa panahon ni Tatay Digong. Sa lahat po na naging presidente, isama mo pa yung tatay nito na 20 years mahigit na naging presidente. Mas marami pa ring nagawa sa panahon ni Tatay Digong. Alam niyo kung bakit? Hindi po siya namulitika sa pakikipagrelasyon niya. Friends to all, enemies to none. Lahat naging kaibigan niya. Kaibigan niya Russia, kaibigan niya China, kaibigan niya Vietnam, kaibigan niya yung mga ayaw kaibiganin noon ng mga naunang presidente. Kaibigan niya pa rin yung US. Sabi ni Cayetano, ang campaign against drugs is human rights campaign. It's a pro-life campaign dahil pumapatay ang drugs. Yan po nakakalimutan natin, eh. Alam niyo kung ano ang dulot ng droga before Tatay Digong? Ito po, sasabihin ko sa inyo. Ayon po kay Cayetano. At kung titignan niyo yung statistics, grabe talaga, said Cayetano without citing specific data. We're talking, ito po ang ano ang epekto po ng droga. Kaya nag-war on drugs si Tatay Digong. We're talking about the worst kind of murder.
the worst kind of rape, the worst kind of stealing, cheating, lying, etc. So for many of those who were on the side of declaring war on drugs, it was not about extrajudicial killing because we do not excuse that. Ang sinasabi nga natin, you have to do it the right way. The other side of the coin naman is yung nagsasabing it was a front at maraming pinatay na inosente o kaya pag-addict imbis na ipagamot or instead of dalhin sa rehab pinapatay. So, ang inaayunan ko rito kay Cayetano, pinapaalala niya sa atin, eh. Kaya nag-conduct ng war on drugs dahil yung worst na mga krimen, nagawa po yan ng mga adiksyunes. Worst na rape, worst na murder, worst na lahat po ng worst na maiisip nyo, krimen. Hindi po kayang gawin ng mga normal na tao. Tapos, napatahimik ni Tatay Digong ang Pilipinas. Kaya nga po 91%, 90% mahigit ang kanyang rating, trust rating at saka yung kanyang, ano pa ba yung isa bukod sa trust? Performance rating. 90% mahigit. Consistent si Tatay Digong. Eto po, negative, consistent. Consistent na negative. Talagang hindi na po 'to yung ano, eh, yung bintang na ini-ignore ang problema tapos, ah, ano yung tawag natin diyan, yung ibinabaling yung problema para makalimutan natin. Hindi po namin makakalimutan yung problema, eh, dahil 'pag umulan baha, eh. Ang bilib ka rito sa gobyerno na 'to, lahat bukod po dun sa ang solusyon niya ay ipakulong yung mga Duterte, kasuhan yung mga Duterte supporters, kasuhan yung mga Duterte mismo, ipakulong yung mga Duterte leaders, 'no? Diversion. Nauso po yung salitang diversion dito po. Kasi lahat po diversion, eh, hindi kayang lutasin, eh. Lahat na naging problema natin dina-divert lang. Hanggang sa may dumating pang mas malalang problema, makakalimutan lang natin yung problemang nagdaan, hindi po nalutas. Pinaka-worst. Tapos sa tulong ng media, nada-divert po tayo lahat. Ngayon divert na divert po tayo sa kapalpakan po. Bakit po ba nagpalit ng Senado? Palpak po ang leadership ni Tito Soto. Ayaw nilang mag-imbestiga ng mga magnanakaw sa flood control. Hindi po sila nag-iimbestiga ng mga magnanakaw. Palpak. O ngayon, ang solusyon po nila, i-divert po sa impeachment, i-divert dito sa kudita, parang ang sama-sama ng kudita, no? Sa Senado. Samantalang si Tito Soto nagkudita din. At pagkudita ni Tito Soto, ang nagpasumpa pa sa kanya, kung hindi ako nagkakamali, yung dating Senate President. Ngayon po, hanggang ngayon, nangangampanya po sila na ibalik ang dignidad. Putya, ilang araw pa lang nawala na dignidad. Nung wala po si Bato, kasama yung mga kapwa niya senador, nananawagan na pumunta siya riyan. Nung nagpunta po si Bato, kino-question na nila, bakit ka nagpunta? Padagdag ka ba?
Galit sila, eh, kasi nakudeta sila, eh.